Paano ka mag-iipon sa Pag-ibig MP2 kung iba-ibang pumapasok na pera bawat buwan? Isang buwan kumikita ka ng 20,000 pesos. Sa susunod, 45,000 pesos. Minsan, 70,000 pesos. Tapos may mga buwan na halos wala. Kung freelancer ka, self-employed, online seller, commission-based employee, Grab driver, content creator o may maliit na negosyo, malamang nararanasan mo na ito. At ito ang dahilan kung bakit maraming Pilipino ang sumusuko sa MP2. Akala nila kailangan pare-pareho ang hulog buwan-buwan. Pero ang totoo, hindi iyon ang tamang strategy kapag hindi fix ang income mo. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang isang simpleng MP2 strategy na kayang sundan kahit pabago-bago ang kita mo. Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Kapag empleyado ka at pareho ang sweldo buwan-buwan, madaling mag-set up ng automatic savings. Halimbawa, kada sweldo magtatabi ka ng 3,000 pesos. Simple. Pero iba ang sitwasyon kapag variable ang income. Kapag malaki ang kinita ngayong buwan, malaki rin ang confidence mo. Pero kapag mahina ang benta o kaunti ang projects, una mong binabawasan ang ipon hanggang sa tuluyan nang mawala ang disiplina. Hindi dahil tamad ka, kundi dahil mali ang sistema. Ang problema ay sinusubukan mong gamitin ang strategy ng may fixed salary sa isang income na hindi naman fixed. Maraming influencer ang nagsasabi, maghuhulog ako ng 5,000 pesos kada buwan. Magandang pakinggan, pero paano kung sa susunod na buwan ay 18,000 lang ang kinita mo? Mapipilitan kang pumili. Maghulog ba ako sa MP2 o pambayad ng bills o emergency fund? Dahil dito, maraming beses na nahihinto ang paghuhulog. At kapag ilang buwan kang walang hulog, pakiramdam mo nasira na ang plano. Kaya tuluyan mo nang tinitigil. Hindi dahil pangit ang MP2, kundi dahil hindi bagay ang strategy. Kung hindi fix ang sahod mo, huwag mong gawin fix ang hulog mo. Sa halip, gawing fix ang porsyento. Halimbawa, sabihin natin target mo ang 20% ng netong kinikita mo. Kung kumikita ka ng 30,000 pesos, maghulog ka ng 6,000 pesos. Kung 20,000 pesos lang ang kinita mo, 4,000 pesos lang. Kung 60,000 pesos ang kinita mo, 12,000 pesos. Pareho pa rin ang disiplina, pero mas realistic. Hindi mo pinipilit ang sarili mo kapag mahina ang buwan. At sinasamantala mo ang mga buwan na malaki ang kita. Ito ang isang bagay na madalas nakakalimutan. Kapag variable ang income mo, mas mahalaga ang emergency fund. Bakit? Dahil hindi mo alam kung kailan darating ang susunod na malaking project o customer. Kung wala kang emergency fund, baka mapilitan kang umutang. O kaya naman, kapag dumating ang emergency, mapipilitan kang huminto sa pag-iipon. Mas maganda kung meron kang emergency fund na katumbas ng 6 na buwan ng iyong pangunahing gastusin. Kapag meron ka nito, mas magiging kampante kang maghulog sa MP2 kahit pabago-bago ang kita mo. May mga buwan na parang jackpot. Maraming projects, malakas ang negosyo, may malaking komisyon. Ito ang buwan na hindi dapat puro gastos ang iniisip. Ito ang pagkakataon para pabilisin ang pagbuo ng iyong investment. Halimbawa, karaniwan kang kumikita ng 30,000 pesos. Pero ngayong buwan ay kumita ka ng 80,000 pesos. Imbis na ubusin ang dagdag na kita sa lifestyle upgrade, magtabi agad ng malaking bahagi para sa MP2. Hindi mo kailangan mag-intay ng December. Pwede mong gamitin ang bawat magandang buwan bilang pagkakataon para palakihin ang ipon. Gumawa tayo ng simpleng halimbawa. Si Mark, isang freelance video editor. Ganito ang kinita niya sa loob ng 6 na buwan. January 25,000, February 55,000, March 18,000, April 70,000, May 40,000,
June, 22,000 pesos. Kung ipipilit niyang maghulog ng 10,000 bawat buwan, malamang sa March at June pa lang ay titigil na siya. Pero kung 20% ng kita ang strategy niya, mas magiging ganito ang hulog niya. January 5,000, February 11,000, March 3,600, April 14,000, May 18,000 at June 4,400 pesos. Mapapansin mong ibang-iba ang halaga, pero tuloy-tuloy ang habit at yun ang mas mahalaga. Hindi ang pagiging pare-pareho ng disiplina. Maganda ang MP2 pero hindi ibig sabihin lahat ng pera mo doon lang. Kapag hindi fix ang income, mas mahalaga ang flexibility. Maaaring hatiin ang iyong ipon sa 3 bahagi. Una, emergency fund. Pangalawa, MP2 para sa medium-term savings. At pangatlo, ibang investments para sa long-term growth. Kapag may balanse ang iyong financial plan, mas magiging handa ka sa anumang pagbabago ng income. Ang isa pang mali na madalas gawin, may mga freelancer na kapag malaki ang kinita, lumalakas din ang gastos. Bagong cellphone, bagong sasakyan, mas mahal na bakasyon at kapag bumalik sa normal ang kita, nahihirapan ng panatilihin ang bagong lifestyle. Ito tinatawag na lifestyle inflation. Ang magandang strategy ay baliktad. Kapag tumaas ang income, unang tataas ang investment, hindi ang gastos. Kapag naging automatic ito, mas mabilis lalaki ang iyong ipon kahit hindi tumataas ang average mong kita. Ang totoong sukatan ng tagumpay, maraming taong nagtatanong magkano ba ang ideal na hulog sa MP2. Ang mas magandang tanong ay magkano ang kaya kong ihulog ng tuloy-tuloy sa loob ng maraming taon. Dahil ang tunay na kalaban sa pag-i-invest ay hindi maliit na hulog. Ang tunay na kalaban ay ang paghinto. Mas mabuti ang isang strategy na kaya mong sundan sa loob ng 5 taon kaysa sa isang napakagandang plano na tatagal lang ng 2 buwan. Kung hindi fix ang sahod mo, hindi ibig sabihin na hindi para sa iyo ang MP2. Sa katunayan, mas kailangan mo ng malinaw na sistema. Tanda ng 4 na bagay. Una, huwag gawing fix ang hulog kung hindi fix ang kita. Pangalawa, mag-base sa porsyento ng income, hindi sa isang eksaktong halaga. Pangatlo, unahin ang emergency fund bago pilitin ang malaking investment. At pang-apat, kapag malaki ang kinita, dagdagan ng investment. Huwag agad ang lifestyle. Di mo kailangan maging empleyadong may regular na sweldo para makabuo ng malaking ipon. Ang kailangan mo ay isang strategy na akma sa paraan ng iyong pagkita ng pera. At kapag ginawa mo yon ng tuloy-tuloy, bawat project, bawat benta, bawat komisyon at bawat magandang buwan, unti-unting magiging pundasyon ng mas matatag mong kinabukasan. Kung nakatulong ang video na to, huwag kalimutang i-like at i-share para mas marami pang Pilipino ang matutong mag-invest ng tama kahit hindi regular ang kanilang kita. At gusto kong marinig ang opinion mo. Variable ba ang income mo o fix ang sahod mo? At ano ang pinakamalaking challenge mo sa pag-iipon? Comment mo sa baba at pag-usapan natin.